Mahalaga para sa mga magsasaka na maibilad sa araw ang kanilang ani. Pero madalas daw na may natatapon sa prosesong ito. Kaya ang solusyon dyan ng DOST, solar drying trays. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Denise Valdesancho. Kung magagawi ka sa probinsya, maaaring may nadaanan ka ng nakalatag kung saan-saan na aning palay o kaya mais. Yan ang tradisyonal na pagpapatuyo ng ani sa tulong ng araw o sun drying. Mura man, marami pa rin ang nasasayang sa ganitong proseso. Bukod kasi sa mga natatapon sa biyahe, prone ang mga ito sa contamination mula insekto, daga at iba pang mga peste. Kalaban din ang moisture tuwing tag-ulan o kung malapit sa coastal area ang pinagpapatuyuan. Nakapagtatala po tayo ng higit kumulang 15 bilyong pisong pagkalugi mula po sa mga tradisyonal o makalumang pamamaraan ng pagtutuyo. Kaya naman nagkaroon ng inisyatibo ang Department of Science and Technology o DOST Calabarzon na magpamigay ng 730,000 pesos worth of solar drying trays sa ilang community-based associations sa Batangas. Mas kilala ang multipurpose solar drying trays na yan bilang Portasol, gawa ng Pinoy inventor and entrepreneur na si Francisco Popoy Pagayon. Mula sa pangalan, isa itong portable at stackable set ng grains thermal drying trays na gawa sa aluminum thermal trays at hanggang 150 kilograms ang kaya niyan. Ang atin pong mga pinagkalooban ng Portasol sa mga bayan ng Kalatagan at Mataas na Kahoy na involved po sa pagdadry ng mga isda ay nagsabi na mabilis daw pong natutuyo ang kanilang mga isda sa paggamit nitong Portasol. Gayun din, mas nasisiguro nila na mas hygienic yung drying process kasi hindi po nakakadapo yung mga langaw since meron po itong cover na mesh nets. Bukod sa isda, isa rin ang kakao sa mga produktong sinubukang patuyuin gamit ang Portasol sa Batangas. Dahil siya ini-stock up lang, mabilis mo siyang maililipat. Halimbawa, uulan. Mabilis mo siya maisisilong, mabilis mo siyang madadala. Dahil nga mataas ang success rate ng Portasol sa Batangas. Dito po kami magbabase sa success rate na ito sa susunod na deployment po natin ng Portasol sa ating lalawigan. Gawang Pinoy para sa Pinoy. Dahil sino nga ba namang magtutulungan kung di tayo-tayo rin? Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ng mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang Portasol Solar Dryer kasama si Mobile Journal Denise Valdesancho. Denise, kailan ba nabuo yung Portasol at kamusta naman daw ang produkto dyan kumpara doon sa traditional na pagpapatuyo? Pops J, as per the articles no, we researched, around 2018 meron ng Portasol. It was, if I'm not mistaken, around 2018, it was invented by a Filipino entrepreneur, inventor, si Sir Francisco Pagayon, and inadopt ito ni DOST dahil nga very helpful. Nung nabanggit nga sa report, no, bilyon-bilyon kada taon ang losses natin dahil sa post-processing ng mga crops natin. Kaya ito yung nakitang problema ni Sir Francisco at ang solusyon niya dyan, yung Portasol, Pops J. Okay, paano ba ginagamit itong Portasol, Denise? Pops J, it's a stack of trays. Kasi syempre, kung ikukumpara natin siya sa mga traditional methods of sun drying, no, pagpapatuyo, usually nasa kalsada, o kaya nakakalat lang usually sa mga Minsan, coastal pag areas. nadadaanan mo sa mga probinsya yan, minsan, cause pa ng aksidente yan. Pops J, o kaya, ayun nga, may mga dumadaang kotse, sasakyan, wastage, or kung hindi naman, contamination. Kanina dun sa question na una, yun nga yung comparison. And with this, Pops J, trays, and then gawa siya sa aluminum na material na helpful with the thermal energy sa pagkuha ng enerhiya mula sa araw. And at the same time, it's portable. Madadala mo nga siya kung hindi barangay-barangay, madali mong makukuha. Mas kung maliit uulan. yung space na ino-occupy nito. Pops J, mas confined. Siguro isa sa mga tanong, gaano kabilis ang drying time nito? Ayun. Mas mabilis ba? Mas mabilis daw siya, Pops J, actually. Around
a day, napapatuyo niya dahil nga sa solar Kumpara na- sa traditional Oo, na ilang Pops J. araw. Pero sinusunod pa rin daw kasi, at least for Batangas, sinusunod pa rin nila yung 2 days na pagpapatuyo dahil ito nga yung standard natin para sigurado yung quality. Yung tuyo. At the same time, Pops J, nabanggit ni Sir Maiko, merong mesh. So malaking tulong na merong cover itong ating mga crops, itong mga isda na pinapatuyo dahil nga maiiwasan or mababawasan yung contamination para hindi tayo magsayang ng mga produkto natin, Pops J. Denise, nagpamigay ang DOST ng 730,000 pesos na worth na portasol sa mga magsasaka sa Batangas. Paano naman sa ibang interesadong makakuha nito? Ayan, as mentioned by Sir Maiko of the DOST sa Batangas, Pops J, yung mga napili kasi nilang communities or associations dito, ito talaga yung mga nagpapatuyo, dalawang produkto yan, yung kakawat ngayon nga, sinusubukan din nila sa isda dahil portasol was originally made for sa corn and sa rice dahil ito nga yung mga top producing Correct. na pinoproduce ng Pilipinas. Pero ngayon, they're still testing the effectivity of this, kaya kung maganda, mas mataas ang success rate, bakit hindi pa magpamigay ang DOST dahil malaking tulong talaga ito sa ating agrikultura, Pops J. Correct. Maraming salamat, Mobile Journal. Denise Valdesancho.